Magandang buhay! Today's episode, isa na namang napakasarap na ulam pulutan recipe ang ating lulutuin. Napakadaling gawin at napakasimple lang ng mga ingredients. Magluluto tayo ng crispy tuna sisig. At umpisan muna natin sa paghahanda ng ating mga sangkap na gagamitin sa ating tuna sisig. Gagamit ako rito ng dalawang klase ng sibuyas, yung pula at saka yung puti. Gagawin natin dito ay hihiwain lang natin sa maliliit na dice. Yung purpose kung bakit dalawa yung sibuyas na gagamitin natin, kasi yung kulay pula na sibuyas, yun yung magbibigay ng sharpness na lasa ng sibuyas to sa ating sisig. Yung sibuyas na puti naman, ito yung magbibigay ng konting tamis. Tapos gagamit din tayo rito ng green chili at gagawin natin dito ay tatadta rin natin ng pinong-pino. I-chop natin ng maigi. At gagamit din tayo rito ng siling pula, ganun din, hihiwain natin ng pinong-pino. Ngayon kung gusto nyo ng medyo maanghang yung sisig nyo, damihan nyo ng siling pula or labuyo yung gamitin nyo. Tapos gumamit lang ako rito ng mumurahing tuna. Ito yung nabibili lang sa supermarket. Dalawang klase kasi yan, yung in brine at saka yung sa vegetable oil. Yung in brine na lang yung bilhin nyo kasi mas mura yan. At hindi kailangan na mamahaling brand ng tuna yung bibilhin nyo. Yung pinakamura, okay na yon. Gagawin natin dito, lagay natin sa strainer. Tapos, press lang natin para talaga matanggal natin yung brine na pumasok dun sa tuna. Hindi kailangan na ipigain nyo ng maigi. Yung kung ano lang yung lalabas, okay na yon. Kasi sasangkutyan natin yan mamaya. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Nagpainit lang tayo ng konting mantika sa ating kawali at maganda yan pag non-stick yung kawali nyo para hindi didikit yung tuna natin. Gagawin natin dito, isasangkutsan natin hanggang maging crispy or magiging matutong na yung ating tuna. That will take around 15 to 20 minutes. Moderate flame lang para hindi masunog yung ating tuna. At saka tuloy-tuloy lang yung halo. At palambing naman, kung bago po kayo sa ating kusina, paki-subscribe naman para lalo naman tayong ganahan na gumawa pa ng mga ganitong video. Salamat in advance. Nakita natin naging tostado na yung ating tuna. Pero hindi siya sunog, tostado lang. At yung mantika natin lumabas na ulit. Gagawin natin dito, pag okay na yung ating tuna, patayin lang natin yung ating apoy. Tapos lagay na natin yung ating sibuyas na pula at puti. Lagay na natin yung ating green chili at saka yung red chili na hiniwa natin ng pinong-pino. Tapos haluin lang natin to. Napakasimple lang ng procedure na to at napakadali lang ng mga ingredients. Tapos pag nahalo na natin, lagay na natin ng oyster sauce. Siguro mga 1 tablespoon lang. Tapos lagay din tayo ng soy sauce, mga 1 tablespoon din. Lagay tayo ng kalamansi, mga 3 tablespoon. At maraming pamintang durog. Tapos lagyan na natin to ng konting apoy. Moderate flame lang. Para uminit lang at maluto yung mga seasoning na nilagay natin. Naglagay din tayo ng konting asin. Pero sa inyo yan kung ano yung level ng alat na gusto nyo. Tapos halu-haluin lang natin to. Siguro mga 1 minute nating sangkutsa. Painitin na natin yung ating sizzling plate habang inahalo natin to. Nako, na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating crispy tuna sisig? Nako, try nyo sa bahay at magugustuhan nyo. Naglagay lang tayo ng butter down sa ating sizzling plate. Tapos lagay na natin yung ating tuna sisig. Nako, itsura pa lang, siguradong winner. Mapaparami ka ng kanin o mapaparami ka ng inom. Lagay tayo ng isang pirasong itlog at pwede na natin i-serve yung ating crispy tuna sisig. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.